ito'y malaking katarantaduhan mga kababayan. Bakit to kanyo? Kaya ka piniling presidente, hindi para manise. Kaya ka pililing presidente yung, ewan ko sa'yo, bumoto sa'yo. Para solusyonan mo yung problema, hindi mo naman sinulusyonan. Mainit ang pag-uusapan natin ngayon patungkol po dito sa lintik na zona na ito. Ay, nako. Sabi nga ng iba, ang zona daw ay State of the Nation. Ano to? State of no accomplishment. Instead of State of the Nation address. Hindi kasi, wala naman daw nangyari. Wala namang pagbabalita. 'Di ba? Ito nga sinasabi natin mga kababayan. Ang ibig sabihin po ng SONA, ibabalita mo sa taong bayan kung anong nangyayari sa bayan. Ano ba mga accomplishment? Ano na bang pagbabago mula noong nakaraang taon? Mga kababayan, mga wala pong binanggit si PBBM. Ang binanggit lang niya ay puro yung pangarap niya. Hindi, yan po ang kanyang paulit-ulit na sinasabi, yung kanyang gagawin pa. Mali po yun. Hindi po ito kampanya. Yan din sinasabi pag sa kampanya, di ba? Di ba pag ikaw nangangampanya, sasabihin mo, gusto mo ganito ang mangyari sa bayan ko. Gusto bumaba ang bilihin. Gusto maayos ang trapiko. Yan, yun yung gusto mo mangyari. Pangarap mo sa bayan mo, kaya ka tatakbo. Pero mga kababayan, ano ang ginawa sa SONA? 'Di ba? Ginawang kampanya. Tila lahat ng sinabi niya doon na hindi pagre-report na accomplishment niya. Ang sinabi niya doon ay yung kanyang pangarap. Anak ng weteng oh. Abay, tulog pa ata itong presidenteng ito ah. Nangangarap ng nangangarap. Wala ho tayo narinig na pagbabalita. At grabe ho ah. Alam no, nung nakaraang taon, dito ka magtataka nung nakaraang taon mga kababayan, ang kanyang pinagmalaki yung flood control project. 'Di ba? Ano nangyari? Pagkatapos noon, yun yung last year pagkatapos nung SONA, kinabukasan binaha. Napahiya siya ngayon. Tama, mali. Ngayon, bago naman mag-SONA, binaha na naman. Ilang araw na binaha. Alam mo kung anong ginawa niya? Naku po. Ang lupit talaga. Ang kanya namang ginawa this time ay isinisi sa ibang tao yung kapalpakan ng flood control project. Nakakapagtaka lang kasi yung mga media, tila mga pipi na ngayon. Alam mo ito mga media, sa totoo lang, ano talaga kayo prostitute talaga kayo. Halatang bayarang kayo. Kasi hindi na kayo nagsasalita. Para bagang na ano na kayo, na nasapala na kayo ng pera. Isipin nyo kung panahon nito ni Pangulong Duterte, sigurong kaliwat kanan ng batikos, pero ngayon, grabe ho. Umuoo lang ang media. Nanisi ka lang na nanisi ng ibang tao. Tapos kunwari, tapang-tapangan ka pa. O kunwari, meron ka pang pinupuntirya pero hindi mo naman mapangalanan. Gago! Banat ba, hindi ko naman maintindihan sinasabi mo kasi hindi naman ako nanood ng SONA. Ano ba yung sinasabi mo? Saglit, ipapakita ko sa inyo ha. Kasi baka akala ninyo niloloko ko kayo. Hindi po, eto, ipapakita ko sa inyo na eto ho ba ay pagre-report ng mga accomplishment? O eto ba ay paninisi lamang sa kapalpakan ng gobyerno? Eto tanungin ko kayo. Papanoorin natin itong bahagi na ito na kung saan ay sinisi yung ibang tao kaysa sa mag-report. Panoorin natin ha. Ito. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at sino yung palpak? Ikaw!
Bakit kanyo? Yung proyekto daw palpak. Kanino hubang proyekto yan? Sige nga. Sige nga. Di ba DPWH yan? Oh, kung hindi man DPWH, MMDA yan. Oh, kanino ba under yan? Sa'yo. Sa'yo under yan. Ngayon ka magre-report, sasabihin mong palpak. Palpak ka. Sana ang sinabi mo, ang dami kong nakita na mga bahadyaan, palpak talaga ako. Gago! Hindi ko kasi binantayan yung DPWH. Yung mga kaibigan ko na kontratista, ay sila lang ang nakinabang. Gago! Bakit hindi ganun? Abay, tinitira mo ngayon yung iba. Sino ba? Alam mo, eto yung ganitong style, nagaya lang niya ito. Alam niyo kung kanino niya nagaya ito? Doon sa kapatid niya. Sa kapatid niya na sinisi na ang buong gobyerno except siya. Ganon din ang ginagawa ngayon ni Marcos. Sinisisi niya yung gobyerno except siya. Alam mo, wala akong problema doon sa yung alam mo na may problema, pero aamin ka. Ako yung problema, mali ako eh. Hindi ko nabantayan yung DPWH eh. Hindi eh. Pinaiinit mo talaga ulo ko. Gumuho. Oh. At yung iba, Tapos tanginang itong mga amuyong, sabi niya palpak daw yung yung flood control project. Pumalakpak. Tanginang yan, sabi ko, shit. Anong klase kayong mga kongresista kayo? gumuho. Ba't kayo pumapalakpak? Hindi ko magets eh. Ang kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Marami sa flood control, palpak at gumuho. Bakit papalakpak? At yung iba, Tuwan-tuwa pa yung mga ulul. Tuwan-tuwa kayo na palpak at gumuho. Ba't kayo papalakpak? Utangin ang yan. Nakakainit ng ulo eh. Bakit kayo papalakpak doon sinabing palpak yung flood control project? Sino ba nag-aproba niyan? Di ba Kamara at saka Senado? Kayo-kayo rin yan eh. Yung nanonood, kayo-kayo yan. Tapos papalakpak kayo. Pinalpakan nyo yung palpakan. Pinalakpakan nyo yung kapalpakan nyo. Ang labo ninyo, kausap. guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Bakit kayo pumalakpak? Putang inan yan. Alam naman natin na siguro natatawa si Marcos. Ewan ko kung natatawa si Marcos dito o tanggap niya. Alam nating maraming kumikita dyan. Biglang pumalakpak. Ang labo ng kamera, bakit? Hindi ko inedit to dinownload ko lang ito. Nilang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla Na nagkakaraket sa mga proyekto. Alam daw ng buong madla nagkakarakit sa proyekto, ba't kayo pumalakpak? Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan. Ewan ko, hindi, ipaliwanag nyo nga ho sa akin ito. Hindi ko maintindihan. Pakipaliwanag nga ho sa akin, bakit sila pumapalakpak? Sige nga ho, hindi kasi baka mamaya ako lang ang tanga. Sinabi ng presidente, palpak ang flood control project. Marami ang kumikita dito. At alam natin yan. Hindi ko magets eh. Para kang nagsabi ng
ng negatibo, tapos pinalakpakan mo. Parang ganire. Marami dito ang may kabit. Ano sa tingin ninyo gagawin ng asawa ninyo? Di ba sasampaling kayo? Bakit ka pumapalakpak? Marami dito ang nabubuntis na mga YouTuber. Palakpak. Kung nandyan asawa nyo siguro, sampaling kayo nun. Tayo na ba't ka pumapalakpak? Marami nabubuntis na YouTuber, nanganganak daw sa Amerika. Hindi ko talaga magets eh. Ako aaminin ko sa inyo ha. Hindi ko ito magets. Pwede ho bang pakipaliwanag ho dyan sa ibaba, isulat ninyo, bakit sila pumapalakpak? Bakit sila tuwan-tuwa na sinasabi ni Marcos palpak yung flood control, palpak yung maraming kumikita dito sa flood control pero pumapalakpak sila? Marami daw kumukubrang kickback pero papalakpak. Hindi kaya yung mga pumapalakpak yung mga kontratistang mga congressman? Alam naman natin eh. Kasi kailangan ko pa bang ispelingin yon? Hindi na. Nademanda na ako eh. I-google nyo na lang. Oh. Maganda siguro kayo na magpangalan. Sino yung mga kontratistang congressman na na-involve sa kung saan-saang palpak na proyekto? Oh. Clue, bigyan ko kayo ng clue. Binanatan to ni Joel Villanueva. Kayo na magbanggit. At nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Naghiyawan. Mahiya naman kayo. Pinagsasabihan niya na yung mga mahiya naman kayo. Palakpak sila eh. Ewan ko. Ewan ko kung anong meron nito mga congressman natin. Parang nagkaroon na sila lahat ng Torres syndrome. Oo, feeling ko lang. May tumayo pa. Gago! Mga sip-sip na mga amuyong, Gago! Mga sip-sip! Mga putang na nyo! Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Gaya-gaya ito kay Duterte. Siguro sinabihan siya na, alam mo, Mr. President, kasi parang totoo yung sinasabi ni Duterte na mahina kang lang, kaya this time maggalit-galitan ka sa SONA. Hindi, totoo galit-galitan siya dito. Sa loob-loob ko, bakit mo hinayaan? Ang problema, itong mga nakaraang taon, yung mga proyekto na yan, ginawang gatasan ng mga kontratista, mga congressman, at maging DPWH. Hindi naman mangyayari yan kung binantayan mo yan. Kung binantayan mo yan, hindi sana nangyari. Sa'yo yan eh. Under sa'yo ang DPWH. Diba? So bawat proyekto, dapat bago pa ilabas yung pera, tama ba? May kalidad ba? Gumagana ba? Di ba yung halimbawa na nga lang yung sinasabi ni Yorme sa Maynila. Ilang congressman yun na tinutukoy niya. Di ba? Na nagpagawa pero hindi naman gumagana. Sino ba ang gumagawa? Sige nga. Sino bang nagsusupervise niyan? Hindi naman yung congressman eh.
Basta siya makahuthot. Basta siya may alat yung project dun sa distrito niya, makahuthot siya dun, tapos sino na nag-i-implementa ng proyekto? Yung DPWH na. Oh. Kung matino kang presidente, kung ikaw ay hands-on na presidente, di bantayan mo dapat, hindi mo binantayan kaya nakalusot tapos maninisi ka ngayon. Hindi ko talaga magets di ba? Hindi ko magets bakit hindi mo binantayan tapos ngayon sisisihin mo yung gobyerno. Sino ka ba? Ikaw yung nasa gobyerno, ikaw ang presidente. Ikaw ang pinakakataas-taasang implementor, executor, kaya nga nasa executive branch ka eh. Ikaw ang mag-i-execute nung mga budget. Kung tama ba ang paggamit. Kasi eto mga kababayan, kahit sabihin natin, halimbawa lang, corrupt talaga. Corrupt talaga yung proyekto sa isang distrito. Kung wari, kumatkong yung meron na sabi mong for the boys, kumatkong yung congressman. Sasabihin niya, gawa ka dito pero 30% sa akin dito Pero kung binantayan mo yung DPWH at tiningnan mo, sandali, bakit ganito yung mga bibili ninyong gamit? Ano ito low quality ito Hindi ito yung nakasulat Bakit ganito to? Hindi, kaya nga alam mo, paulit-ulit natin sinasabi, napaka-importante na naging mayor ang isang mamuno bilang presidente. Kasi nakikita niya sandali. Di ba? Ito yung ginamit sa parang mali ito Hindi ito fit Hindi ito ayos sa ganitong klaseng proyekto Makikita mo ngayon. Anong ginawa mo? Umupo ka, pinabayaan mo, tapos sa bandang dulo, hoy, sino kayong mga kumatkong dyan? Tapos na, nakatkong na. Tsaka ngayon maninisi. Tsaka mo ngayon tatanong, iimbestigahan natin to. Tapos na, nakatkong na. Hindi sa akin nang galing yan salita na yan kumubra na ng pera. Tapos na. Tapos na nangyari na. Naubos na yung pera. Hindi na pagawa yung tamang flood control. Kaya nga nagkabaha-baha. Paano mo pagayin? Pananagutin mo. Ngayon may babalik ba? Hindi naman may babalik yan Wala na. Olat na tayo. Kung sana binantayan mo simula pa lang, tapos sana usapan. Ngayon naninisi ka na lang. Hindi alam mo, simpleng business lang yan di ba? I mean, palitin mo sa negosyo. Ikaw yung may-ari ng restaurant. Hindi mo naman pwedeng sisihin mo lang na sisihin yung mga waiter mo tsaka yung mga cook mo. Bakit tayo lugi? Ano nangyari sa pagkain natin? Bakit di masarap? Ikaw ang may-ari Ikaw ang naglagay ng manager dyan. Ikaw naglagay ng cook dyan. Ikaw ang naglagay ng kapitan na waiter. Di ba? Ikaw. Lahat sa'yo. Tapos maninisi ka. Bakit mali-mali ito? Kung hands-on ka, binabantayan mo sana yung kitchen. Sinisigurado mo na yung chef mo ginagawang masarap talaga yung pagkain. Binabantayan mo yung mga waiter, sinisigurado mong nakakapag-serve ng maayos. Hindi, anong ginawa mo? Kumuyakoy ka sa bahay, tapos sinisi mo sila nung nalugi yung negosyo. Pero sino ba naglagay ng mga tauhan doon? Di ba ikaw din? Di ba? Ang simple-simple nito sa totoo lang ako, natatawa na ako nung binabanggit ito, tapang-tapangan tong presidente to, walang kwenta. Akala niya nakakatuwa yung tapang-tapangan niya, tapos tuwan-tuwa naman yung mga amuyong niya. Kung sino man yung pumapalakpak dyan, tuwan-tuwa.
Parang tanga lang. Wala na, ubos na yung pera. Kaya nga nagkaganyan-ganyan ng baha sa atin eh. Dahil naubos yung pera sa kurakot. Tapos sasabihin nyo ngayon, hindi, dapat may managot. Ikaw ang unang dapat managot, ba't di mo binantayan yan? Hindi mo nga sinibak yung DPWH mo eh. Di ba? Sana man lang, akin ha, kung sa tingin mo may problema talaga, dapat sinibak mo lahat yan. From secretary to Yusek, sibakin mo lahat yan. Palpak pala eh. Di ba? Palakpak pa ng palakpak to mga anong to. Mga halatang sip-sip lang eh. Alam mo, nakakahiya itong, sa totoo lang ha, naging clown na talaga itong gobyerno natin. Tuwan-tuwa pa sila na sinasabi ni Marcos palpak ang flood control project. Saka nakakita na nag-a-announce ang presidente yung palpak ang ginawa natin. I mean, sino ho ba ang nag-decide sa budget? Nagsisimula sa, putang ina, hindi ko na magets. Nagsisimula sa Department of Budget, di ba? And Management. Aaprubahan yan. Pupunta yan sa Kamara, sa Senado, tas eventually sa BICAM. Tapos eventually, ibabalik sa Pangulo, pipirmahan. May budget na ngayon yung mga departamento, ipapatupad na yung budget. Sino ba gumagawa nun? Kami ba, mga ordinaryong Pilipino? Di ba kayo? Ngayon, palpak, pumapalak pa kayo. Gago! Katawa-tawa talaga ho ito. Para ho tayo nasa circus. Hindi ko magets eh. Hindi ko talaga magets. Tapang-tapangan lang eh. Tanungin ko kayo. Sige nga, sige nga. Nakatatlong taon na yan ha. Nakatatlong taon. Meron ho bang nakasuhan? Meron ho bang nakasuhan, natanggal, at nakulong sa pagnanakaw sa bayan natin? Sabihan niyo ako kung meron. Yun yung nakasuhan, nandiyan pa rin eh. Diba? Nandiyan pa rin sila eh. Nakaupo pa rin dyan eh. Parang tanga lang eh. Sumisigaw pa ng BBM. Ano to? Kagaguhan? Ang tinding kagaguhan ito. Hindi ko talaga magets. Alam mo, minsan maaano ka na lang talaga sa bayan mo eh. Parang tayong ginagago na talaga eh. Budol-budol man talaga ito si Marcos eh. Binubudol tayo eh. Tayo na tuwan-tuwa, sinisi yung gobyerno. Sino ba? Gobyerno, di ba kayo? Ang ina niyan. Nakakabuisit. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Oh. Eto sabi mo, sasagmit sa'yo ilabas mo yan. Pangalanan mo yung mga kontratista. Pangalanan mo Huwag yung puro daldal. Aabangan namin yan. Ha? Sabi mo yan, hihingin mo sa DPWH about flood control na ginawa sa bawat distrito. At kung sino yung mga kontratista, sino mga congressman yon. Tandaan ninyo, karamihan dyan, mga congressman din. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Ayan sabi niya, pangako niya yan, ipapublish daw niya yung list. Kung sino-sino yun. Kung mga kontratista dyan. Tingnan natin, ha? Hindi ako, I'm still hoping that you would do that. Although sabi ko nga, it's too late. Sobrang, hinayaan mo nang mangyari, tapos tsaka mo na lang
ngayon hahanapin kung sino itong mga ugok na to. Tapos na, naubos na yung pera. Ako, mag-e-expect talaga ako na may makukulong na kontratista at saka mga congressman at madidemanda at matatanggal sa Kamara. Yung mga kontratista na may kinaugnayan sa congressman, matanggal dapat sa Kamara. Kasi ako, iba naaamoy ko eh. Iba naaamoy ko dito. Mamaya ikikwento ko sa inyo kung ano naaamoy ko. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Nako, eto na, may kakasuhan daw. Iba amoy ko dito, mga kababayan. Iba na amoy ko. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Iba na amoy ko, mga kababayan. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Ayan. Anong naaamoy ko dito? Alam mo mga kababayan, meron kasing balita ang bilyonaryo. Sabi dun sa bilyonaryo na channel. Alam mo ngayon, yan ang chismosa ngayon eh. Yung bilyonaryo na yan eh. Sila na yung mga may kakakaibang mga kwento. Hindi natin alam kung totoo, pero assume natin totoo yung sinasabi nila. Si Lisa Marcos daw, si Escudero ang bet. Si Marcos daw, ang bet niya, si Tito Soto. Okay? Alam mo, doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, sinisisi po talaga kay Escudero. Kasi siya daw yung parang nag-drag. Ibig sabihin, parang ang sinasabi nila, quote-unquote, pinatagal daw ni Escudero. Kaya nagka-leche-leche. Inantay yung desisyon ng Supreme Court na unconstitutional. So maraming nagalit kay Cheese Escudero dito. Tapos biglang lumabas yung issue na kesyo merong insertion na ginawa si Escudero. Mga kababayan, hindi kaya ni Escudero yun. Let's assume it is true. Pero until now, hindi pa ho natin masabi yan. Kasi wala pa hong na lumalabas na dokumento yung sinasabi ni Soto. Let's assume it is true, yung insertion na yun. Okay, let's assume it. Na yung insertion, nangyayari yan during BICAM. Ano ibig sabihin ng BICAM? Kasama ho dyan yung Speaker of the House at yung kanyang kasama niya sa finance. Okay? Hindi ko alam ngayon kung sino yung chair ng finance yung nagkaroon ng insertion. Hindi ko alam kung kay Kimbo na ba yun o kay Zaldico. Hindi ako sure kung kailan yon. Pero gayunpaman, kung yan ay nangyaring insertion nung nakaraang taon, meron daw insertion itong 2024 for the 2025 budget. Therefore, dumaan yan sa BICAM. Kasi doon nagtutulong-pulong eh. Doon nababago ang lahat eh sa BICAM. Bakit tilang sinisisi si Escudero lang? Alam nyo kung bakit? Kasi nga po, siya po yung responsable doon sa pag-remand ng impeachment ni VP Sara Duterte. Ibig sabihin yung pagbalik sa Kamara na parang tilang napahiya ang Kamara doon at eventually sinabi ngayon ng Supreme Court na ito ay unconstitutional. So, ako, yung salita ni Marcos dito, sa totoo lang, mukhang amoy ko ni. Mukhang
in the long run, ang sisisihin lang at kakasuhan at tatanggalin kasi hindi nila makontrol ay si Escudero. Sa totoo lang. Sa tingin ko etong alam mo yun, itong pangako na dal-dal-dal-dal na ito, feeling ko si Escudero lang ang target dito. Aabangan ko yan. Yung sabi niyang papangalanan, yung mga insertion na nangyari, yung mga proyekto, mga kontratista. Hindi kasi ko maniniwala. Again I am not for Chis Escudero. Hindi ko dinidepensahan si Chis Escudero. Pero nandito na naman po tayo dun sa style na ginawa nila kay BP Sara Duterte. 'Di ba? Ano ginawa nila? Binatikos nila ng binatikos yung confidential fund ni BP Sara Duterte. But in reality, there are more department of the government na mas mataas ang confidential fund kesa sa kanya. Pero ang pinuntirya lang si BP Sara Duterte. So what am I saying? Baka ganito na naman ito. Ang pupuntiryahin lang, gagawa ng kaso ay si Escudero lang. Baka ganun ang gagawin. Babanatan lang ng babanatan hanggang matanggal sa posisyon si Escudero. Hindi, sa tingin ninyo mga kababayan. Di ba? Mukhang ganun ito eh. Kasi lumabas yun yung insertion na yan during the fight between Soto and Escudero. Ngayon, para meron silang masisi sa kapalpakan, isipin mo to Hindi ko nga magets eh. Walang media masyadong bumabanat na dapat ang sisihin si Marcos. Ang Congress. Ang House. Bakit tila ang sumisisi pa ngayon si Marcos mismo? Sandali, parang palpak Di ba? Parang may malaki akong nakatarantaduhan na nakikita dito. Bakit ganun? Di ba? Bakit ganun na tila ang may kasalanan nitong lahat na ito? Ewan ko kung sino. Hindi. Naninisi siya. Sino sinisisi niya? Kasi yung don't tell me, sinisisi niya yung camera, pumapalakpak nga mga ulul Hindi di ba? Pumapalpak nga sila